Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hatol ng Sandigan Bayan kay former Quezon City Councilor Dante De Guzman. Pakinggan nyo itong balitang ito. Ayon sa balita, hinatulan ng Anti-Graft Court Sandigan Bayan si dating Quezon City Councilor Dante De Guzman ng 4 na bilang ng graft dahil sa nabigong pamamahagi ng milyon-milyong pisong halaga ng mga supply para sa mga barangay sa District 3 ng lungsod. The Sandigan Bayan has found former Quezon City Councilor Dante De Guzman guilty of 4 counts of graft in connection with illegal purchases of 7.98 million pesos worth of raincoats, tents, and sports supplies from 2008 to 2009. Sa 104 na pahinang desisyon, hinatulan ng Sandigan Bayan si De Guzman ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong para sa bawat isa sa kanyang mga hinatulan ng graft, bukod pa sa parusa ng perpetual disqualification mula sa pampublikong opisina at civil liability na hindi bababa sa 6.4 na milyong piso na babayaran sa pamahalaan ng Quezon City. Sinabi ng Anti-Graft Court na ang mga binili ay natanggap ng tanggapan ni De Guzman ngunit hindi kailanman ipinamahagi sa mga nilalayong benepisyaryo dahil ang mga area coordinator na nakasaad sa listahan ng pamamahagi ay hindi ang mga area coordinator noong panahong iyon gaya ng pinatotohanan ng mga testigo ng prosekusyon na sina Rebecca Pacquiao at Edward Gallardo. Sinabi rin nina Pacquiao at Gallardo sa Anti-Graft Court na hindi sila nakatanggap ng mga naturang supply. Dagdag pa, binanggit ng Sandigan Bayan na peke ang mga dokumentong may kinalaman sa pagbili, at peke ang mga pirma sa mga ito. Ang mga pangalan ng mga area coordinator sa listahan ng pamamahagi para sa mga tolda, ang listahan ng pamamahagi para sa mga kiddie raincoats at rainboots, at ang listahan ng pamamahagi para sa mga supply ng pagkain, ay magkapareho. Ngunit ang mga pirma sa itaas ng mga pangalan para sa bawat listahan ng pamamahagi ay magkaiba na nagpapahiwatig na may sumulat lang ng mga lagda sa itaas ng mga pangalan para lumabas na natanggap ng mga area coordinator ang mga kaugnay na bagay. Ang mga naunang binanggit na listahan ng pamamahagi ay lumilitaw na inihanda at huwad upang itago ang hindi pamamahagi ng mga paksang bagay, idinagdag ng korte. Dahil dito, sinabi ng Sandigan Bayan na ang Quezon City Government ay nagkaroon ng undue injury sa halagang 6,411,261.01 pesos na kumakatawan sa mga halagang ibinayad ng Quezon City Government para sa mga subject items na hindi na mahahanap o matutugunan, dahil sa akusado ang kapabayaan ni De Guzman. Si De Guzman, gayunpaman, ay napawalang sala sa 4 na bilang ng falsification of public documents at 4 na counts ng malversation of public property dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanyang kasalanan ng walang makatwirang pagdududa. Lagot ka ngayon, makukulong ka ngayon ng ilang taon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.